Kita niyo yan, yung ating Unit 3, nakikita niyo tayo, no? Dun sa page 27 sa akin, the gospel presentation sa Unit 3. Ang gagawin nila, engaging questions, Lance questions, testimony ni Kuya Roldan, and 2 diagnostic questions, and transition. Okay, yun ang gagawin nila. Kuya Roldan. Start! Well, nakita ko yung tag ng maleta mo. Taga Laguna ka ba? Oo. Pedro. Oo. Saan ka? Kapasita 1. Uy, taga din ako, nag-trivia ako. Matagal ka na ba doon? Matagal ka na sa Pasikan? Hindi naman, pero actually, originally taga Binyan. Napalipat lang ako ng Pasita. Paligay ko, sabay tayo ng flight. Baya Riyadh ka ba? Unit 3, Kuya Dan. Riyadh. Yan. Riyadh din ako, kaya lang, yung kinuha kong flight, Riyadh, pero ang last stop Jeddah. Matagal ka na bang OFW sa Introduction. Riyadh? Nasa introduction. Hindi, sa kasi ang flight ng airplane kinuha ko yung ticket yung pupunta muna ng Riyadh, tapos tatransfer ng Daran. Oo, sa Daran ka din. So, ganun pala. Kumusta naman ang trabaho doon sa bandang Norte? Kasi hindi pa ako nakagala dyan, Jeddah. Ako sa Jeddah lang. 10 years na ako, pero doon pa lang ako. Hindi pa ako nakapunta ng lugar na yan. Maganda naman yung napunta ko kasi yung pinagtatrabaho ko American, kinalalakan ng mga American company. Saudi American company partnership. So maganda, kumbaga yung hindi masyadong laipig kasi may mga Amerikano kasama. Kasi yung kontrata ko, kung ano yung pinapang kontrata, yun yung naging trabaho ko for the past year. So that's good. Ako naman nasa food company, sa Nestle, kaya medyo okay kami sa mga supply ng pagkain kasi pagka sa warehouse kukuha lang kami. Pero kumusta naman yung daily grind mo doon? Ilang araw ang pasok mo? 5 days? 8 hours kami, in a way, 5 days. Meron 2 day off. Eh pagka day off mo naman, ano yung napag-abalahan mo? Eh di, naglilibang, mag-grocery para sa pagkain, ganun. Ako, pagka isang off lang kami, pero 8 hours kami, mostly, ang ginugugol ko yung oras ko sa basketball, sa tennis. Noon yun, nung first 5 years. Pero, nung may dumating sa amin na, Pilipinong pastor, accountant namin, nag-umpisa mag-Bible study sa amin, nakikisama-sama naman, okay naman. Okay naman siya, tapos hanggang sa, naramdaman ko na may tawag sa akin. Maganda yung nangyayari sa akin nung nakakasang Bible study sa kanya, tapos hanggang sa inanyayahan niya ako na may daw siyang kilala na may underground church. Sabi ko, hindi ba bawal dito? Hindi naman, basta hindi na kayong preach. So sumama ko dahil before naman sa Pasita kasi, yung pamilya ko nagka-attendant. Kaya sabi, yung mga doon, kung meron doon sa mga church doon na kahit na underground, mag-attend ka kasi hindi naman siya sabi na ang bawal lang naman yung talaga siya magpahayag yung mga Muslim ko convert mo yung bawal. Pero kayong mga Kristiyano na kayo lang, hindi naman pinagbabawal kahit na yung mga Arabo kong kasama, sinabi ko, hindi, basta kayo lang, dahil magano yun. Sa walang magrereklamo, no? Ganun din namin. Nakarinig ka na ba sa lugar nyo sa Daran, tsaka sa Riyadh ng mga Kristiyano? Ina-accept doon. Kaya lang yung mga nagtuturo, yung namamahalan ng isang grupo ng para sa mga reliyon. Ang tawag doon ay hindi, siyempre hindi lang pwedeng tawagin pastor, o pare, ministro, kundi sila, guidance counselor. Para cover yung kanilang trabaho. Tuloy ko yung nung first 5 years ko, medyo okay din yung estado ko doon, laro, tapos trabaho. Pero nung ma-involve ako sa church, naging iba na yung pananaw ko na meron palang mas magandang buhay pagka ikaw ay mayroong spiritual na area ng buhay mo. Kasi dati, ang sa akin noon, ang magtrabaho, kumain, pamilya, maglaro, okay na sa akin. Pero meron palang hindi pala makukontento na pagka hindi napupuno yung spiritual na kauhawan ng isang tao. Ikaw ba naisip mo na, naramdaman mo na yung mga pagkakataong gano'n? Maiba ko, may nabanggit ka spiritual. Ano ba yung sabihin niya mga bagay na yan? Yung spiritual na tungkol sa Diyos na ma-realize natin na ang buhay pala hindi lang para sa sarili mo o sa'yo, kundi marawat pala na ang buhay din pala iyari sa Diyos na yung ginagawa mo
makaluwalhati sa Panginoon Diyos. Yun. Parang magandang pakinggan yan. Oo, kasi ako nga, hindi ko nga ito pinapasin pero nung sumama na ako dito at naramdaman ko ng maganda, tinuloy ko na, even na kahit na yung mga kasama na dating, uy, ano yan? At magpapari ka na ba? Papasok ka naman? Hindi, kako, ito yung ano lang. Isang paraan na ito pala yung isang bagay na makakapagbigay sa atin ng daan o aral sa mabuti mong buhay. Dahil kung unahin mo ang Diyos sa buhay mo, magiging maayos lahat. Yun yung sinabi ng Biblia, nakita ko. Kaya nga, Launching question. Launching question. kaya nga ako merong kagalakan na ibahagi yung ganitong pangyayaring istorya ko dahil alam ko na sa Pagdugo katulad natin, marami dito naghahanap ng ng libangan o ano man, di ba? Oo. Kung Brother Ray, nakita ko na yung pangalan, kaya tawagan ng Brother Ray. Bayan. Sige, bayan. Nakita ko yung pangalan mo sa kaya Ray, kaya sabi ko ng Brother Ray. O kaya, kasi tawagin namin kasi ako, buhat nung maging ang tawag ko na sa lahat ng Brad, Brother Ray. Kung sa sa pamantayan ng buhay, kung sa gaano kaganap yung buhay ngayon. Sa katanguan. From 1 to 10, paano mo i-range yung actual na buhay mo ngayon? 1 yung lowest. 1 is lowest and 10 is the highest. Kung gaano kaganap, gaano ka kontento, kaayos, kasagana. Hindi ako kontento sa buhay ko. Siguro masasabi ko, gaya ng sabi mo, nga magiging experience, siguro ako, nasa 3 lang eh. 3? Oo. Ang baba nun, in spite na... Huwag mo sabihin ang baba. Hindi, bababa sa akin eh. Iba't 10 eh. Huwag mo sabihin sa kanya. Huwag mo Bakit? sabihin. Wag. Bakit? Basta sabihin mo lang, kasi palagay mo anong kailangan mong gawin para tumas. Kasi pag sabi ko, ang baba, degrading. Degrading ba yun? Degrading sa akin. Degrading for health. Ewan ko. But irespeto mo siyang tres. Magkakaroon ka na lang ng suggestion na sa palagay mo, ba natin itong pataasin? Kung idadagdag natin, kung mas... kung sabihin ko kayo, parang mababa yun. Hindi rin. Kasi 3 ang baba talaga, hindi mo magugulat ka, di ba? Parang... Hindi, kaya... Hindi kasi ito kasi yung ko eh. Sige, mali na Ang isa papasok kasi, parang... Bawat isa sa inyo, nag-agree ba kayo pag sabi, ay, ang baba no? Hindi. Ito muna argument ko doon. Kasi sunod ko doon, ay parang ang baba nung kasi, in spite na ang ganda ng trabaho mo, ang ayos ng itsura mo, tapos yung parang ba't ganun ang race mo? Di ba? Hindi, yun nga, wag mo siyang questionin. Parang ikaw, may meron ka na, sa palagay mo kaya, mas tataas ba ito kung isasama sige, natin ang Diyos sa bahay? Rewind. Kasi ito lang argument ko kasi. Unbeliever ako eh. Unbeliever siya. Sige. Rewind. Sige. Sa sa actual na pamantayan ng buhay mo yun, gano'ng kaganap o kasapat? From 1 to 10, yung 1 pinakababa at 10 yung pinaka-highest, gaano mo susukatin yung buhay mo ngayon? Siguro nasa ang rate ko sa sarili ko, pangatlo lang, 3. Tatlo. Kung sa palagay mo halimbawa, sasama natin ng Diyos sa buhay mo, tataas ba siya o bababa? Hindi ko pa masabi kasi wala akong masyadong alam sa Panginoon, sa Diyos. Kaya hindi ko masasabi kung ano. Pero, nadinig mo na ba ang Biblia? Narinig ko naman. Sa common sense mo, naniniwala ka na sa isang ng Diyos? Naman. Sa iyong pananaw? Sa aking pananaw, Sa iyong meron makapangyarihan. Iyon. Dahil buhay natin. John 10:10. Sinabi nga ng banal na kasulatan na ang Panginoong si parito upang bigyan tayo ng buhay na ganap at sagana. Yun ang sinabi niya. Yun ang sinabi niya yun ang sinabi ng Biblia. Kaya kung maniniwala ka, mangyayari sa'yo yun. Katulad ng nangyari sa akin. Katulad ng nangyari sa akin. Yan. Maganda yan. Yung testimony na yan. Magandang balita yan sa akin. Gusto mong marinig kung gusto mo ibahagi sa'yo, maging kwento kung paano ko naranasan yung buhay ng masagana na sinasabi ng Biblia. Gusto ko yan. Kung paano nangyari sa akin. Gusto ko yan. Nung balik tayo sa kwento ko kanina, nung merong isang pastor na accountant na dumating sa kumpanya namin, sila mag-Bible study, hanggang mag-church kami. One time na
by Friday morning, merong, alam mo na yung siguro yung ano yung baptismo sa tubig, di ba? Kahit naman sa ibang ano, yung sa Kristiyano, baptismo sa tubig. Nadinig mo na ba yun? Pala, ang alam ko yung kinuha kong kumpare. Oo. Tapos, punta kami simbahan, Hmm. binisik ka ng tubig. Yun ang alam kong Yun ang ceremony na ginagawa sa Katoliko ng wisik. Pero sinabi ng Biblia na ang bautismo ay paglubog. May isang pagkakataon gano'n sa simbahan na napuntahan ko na magagawin ng Friday morning. Huwebes kami ang advance party, magtatayo sana kami ng tent at mag-aayos doon para Kuya pinapawalan. Victor Roldan, ang isi-share mo, yung testimony mo, bago ko nakakilala sa Panginoon, ako ay dating, kung ano makamang dati. Dapper. Oo, pero isang araw merong nagbahagi sa akin ng kaligtasan. Hindi na yung sobrang detalye. Hindi ba yung... Kasi masyadong mahaba yung, parang, yung testimony mo, hindi parang Brief. very brief lang, na isang araw mayroong nagbahagi sa akin ng buhay na walang hanggan. So parang gano'n nalaman ko na ako ay makasalanan, hindi ko kaya sa sarili. So simula nang tinanggap ko ang Panginoong Jesus, yung dati kong ugali, kanina sinabi mo, ikaw ay siguro o kung ano man yung ginagawa mo na masama na ginawa, dahil sa Panginoon, ako ngayon ay kanyang binago. Hindi na yun yung aking ginagawa. Hindi kasi pero yung ginagawa ko eh. Pag siya, Kasi yung pag sinabi mong water baptism, Hindi, ano iba lang na yun yun. Kasama sa kwento, kasi yung kwento ko kasi, yung how, kung paano ko siguro meron buhay na walang hanggan, dumating kami na may bagyo, mamamatay kami, hindi ako natakot, yun yung testimony ko eh, na magbabaptism kami. Hindi, pagka kasi nag-share tayo ng testimony, may pattern naman tayo dito eh. Yung testimony natin, yung ibilalagay lang natin dito kung paano ka binago ng Panginoon. Basahin natin yung pattern. Tingnan natin dito. Page. Details na lang eh. Page. Pag masyado kasing mahaba, ang mangyayari, nagulo na yung sinishare mo. Hindi, sabi ko naman kasi Ate Early, depende yun sa sitwasyon tsaka sa kausap mo. Halimbawa, mahaba oras nyo. Di ba? Ito ha, tingnan mo. Kasi ang mahaba dapat doon sa gospel. Ito ha, yung page 20. Before I received the gift of eternal. Kaya may pattern siya para hindi tayo masyadong maraming kwento. Ibig sabihin... Hindi tayo kasi naman, ang situation kasi, we have all the time. Oo, Di ba lagay kami? pero kasi na, kahit na meron pa kayong ganung karaming oras, still, dapat i-maintain mo pa rin yung sobrang, at least 20 minutes. Sobra na yon. 20 minutes, at actually nga kami nung araw, 10 minutes lang kami nakakapag-share, andun ang lahat. Parang hindi ko kasi, ewan ko parang hindi ako approve doon na namatay yung buhay na walang hanggan eh. Hindi na ako umiinom, hindi na ako nagmumura, parang hindi yun yung ano sa akin, kabuuan eh. Hindi. Ang inaano ko kasi yung, gusto ko i-share yung testimony ko na ako hindi ako na mamatay, sigurado ko. Di sabihin mo, alam mo yung araw, ako ay, sabihin mo na lang ito, before I received the gift of eternal life, my life was talagang sobrang takot akong mamatay. Kaya pag ako'y sumasakay sa barko, ayaw, parang gano'n. Oo, takot akong sumakay sa aeroplano, takot ako sumakay sa barko, takot ako sumakay sa bangka. Kasi, ganun ka-brief. And then, pagkatapos, nung sasabihin mo na dyan, then I received the gift of eternal life. Meron isang tao nagbahagi sa akin, nakilala ko ang Panginoon. And magmula noon, nalaman ko na hindi pala ako dapat mamatay sa kamatayan dahil ang kamatayan ay pagpunta ko sa langit. Parang ganun lang siya kaikli ang testimony. Hindi sobrang lahat ng bagay kinuwento mo pa. Nung isang araw nagkaroon kami ng women's fellowship, naroon kami nag-share ng ganito. Sabihin na kaagad na dahil doon sa narinig mo na yon, may nag-share sa'yo ng eternal life at nakilala mo ang sarili mo na you are a sinner, nahingi ka ng tawad sa Panginoon, tinanggap mo siya, nanampalataya ka sa Panginoon Jesus as Lord and Savior. Para siya, yung pattern mo, yun yung makita niyang pattern. Yung baptism to follow yun. Kasi pag binanggit agad natin yung water baptism,
medyo lumawak na, lumayo ka na dun sa gospel. Ang talaga lang naman dapat immediate sharing natin, yung gospel. Yung mga water baptism na yan, to follow na yan. Hindi, yun man, nabigay ko lang yun dahil sa Exenec. Dahil sa patotoo ko kasama yun yung Exenec. Sige, granted. Kasi naging ano ko kasi, ang papakita ko, mahaba yung oras namin, hindi sinabing 10 minutes o 5 minutes. Kasi nga, sabi ko, sa airport kami, may report na tayo, kaya hindi ka naging ano. It doesn't mean naman, ngunit mahaba yung oras nyo, talagang sobrang... Mag-work naman yan. Di ba sinabi ko yung ano kanina, yung situation as airport kami, nasa lunch kami, we report na tayo. Kaya, ano ko, tama naman. dinidetail ko, inaabang ko. Ngayon, kung sabihin yung 5 minutes, 5 minutes ko lang, iyaano yung ano, yung gospel, or 10 minutes. No. Hindi kasi nagsabi ko kanina, we have all the times Kung sabihin yung 20 minutes, inakan ko siya, diniditan ko. Pagka lang ikaw, nagbigay ka dito ng testimony, hindi naman sobrang kailangan detalye. Hindi, Adeli, ang sinabi ko nga kanina, yung situation namin, we have all the time, kaya nga dinidetail ko, parang kinukuha ko pa yung ano niya. Kaso, Ngayon, kung dito, ang gusto nyong makikita, 20 minutes, okay, 20 minutes ang gagawin natin. Magkagawa kami ng situation na 20 minutes lang. Ganun ang gagawin natin. Kasi talaga hindi kasi kasi pag nag-share tayo, hindi dapat sobrang napakatagal. Kasi hindi natin alam kung gusto ba niya or hindi Baka na board. Okay, Hindi kasi sa ako nasa airport ka, nakaka-board talaga. Kasi wala kang makausap. At kung may kausap ka, medyo na-enjoy mo yung usap. At mamaya, oras na pala. Kulang pa Baguhin pala. na natin. Kasi ang gusto pala ni Adeli yung ano lang, normal na yung di mahabang oras eh. Kasi ang sinabi ko kasi kanina, sinabi ko kanina, ang sitwasyon natin, Kuya Ray, OFW tayo, at airport tayo, we have all the time, mga 1 or 2 hours. Tama ka naman, Daraldan. Kasi yan, pag hindi na tayo nasa training, wala na tayo sa training, bahalang ka na dyan. As long na you can handle, you can hold yung iyong contact. Pero ngayon, dahil nasa training tayo, ito yung pag-aralan lang natin. Pinaka-maiksi. Oo, as much Sige. as we can. Kasi Ito. kaya nga tayo gumagamit ng materials, ito yung suggestion nila, and ito yung naging effective. So tayo ngayon, kung gusto nating ihabaan yan, true, tama. Si Kuya Roldan, talagang yan ang Hindi, portion tsaka niya. ano kasi, ang pagkakaalam ko din dito, na ang testimony mo, yung best testimony mo, yan ang best testimony mo eh. Yung yung mamamatay na kami, wala na akong takot eh. Okay, so yan. Dito mo ngayon nilalagay sa then I receive eternal life, ngayon wala na akong takot. Ayun yon. Tapos ayun siya, no? Huwag muna tayo magbanggit ng water baptism. Huwag muna tayo magbanggit ng water baptism. Mag-concentrate ka lang sa pag-share ng gospel. Actually, ngayon ko naman nabagin dahil nga doon sa kwento nung sa JJ. Yung dati mong testimony gawin mo. Kasi training tayo, ang pinag-aaralan natin, yung ayun lang talagang yung tamang-tama na ito, yung kaya ngayon, yung gusto natin kapag nasa labas na tayo, true naman, tama si Tito Roldan, siya ginagawa niya yun, nakakapagpatanggap naman. Pero, tayo, ang pinapag-aralan natin, yung tamang pag-share na gospel lang yung share natin. Wag na tayo, kasi katulad yung isang kasama ko, wag ka nasasamba sa mga Diyos-Diyosan. Nag-share ka pa lang ng gospel eh. Hindi na yun. Hindi yun. Gusto natin matuto sa kanya yun, pero hindi yun ng time. Kasi nag-start pa lang tayo mag-share. Kaya talaga ang concentration lang natin, pag-share ng gospel. Wala nang ibang, mag-under ko na water baptism. Walang ganon. Malilito siya eh. Concentrate lang muna siya na matutunan ng tao na to, makasalanan siya. Yung kanyang good works, hindi makakapagligtas sa kanya. Yun lang yung focus lang muna natin. Yung others na gusto nating matutunan niya, to follow na lang yun. Basta dun lang tayo, wag nating ikalat. Kasi pag makalat, yung maraming topic, makalat. Hindi tayo nakapokus sa gospel. Ang pinag-aaralan lang natin is how to share the gospel. Kaya dun lang, yun lang. Ito lang yung pattern natin eh. Ito lang yung share natin eh. Share lang natin yung biyaya ng Diyos. Yung kalagayan ng tao. Kung sino ang God. Kung sino ang si Kristo. Paano yung tunay na pananampalataya na makapag-iligtas.
Dito lang tayo mag-concentrate. Huwag tayo magdi-discuss ng ibang topic. Kasi ito lang muna. Initial lang to, initial. Pero once na tumanggap na itong tao na to at pumayag siya ng Bible study, it's the time. Kaya nga may mga book tayo eh. Unti-unti, hindi para sinubo mong lahat. Unti-unti, mabibilaukan. Kaya nga, tinan mo, Life Book 1, Life Book 2, Life Book 3, Life Book 4. Ganon tayo, hindi basta susubuan mong lahat yung, huwag kang sasamba sa mga Diyos-Diyosan, bawal yan. Kung may ganun akong kasama dati, sandali mo muna. Kakatanggap pa lang niya eh, sasabihin na ito ha, basahin mo to. Bawal yung sumamba sa mga Diyos-Diyosan. Huwag ka agad. Hindi ganun. Kasi ano yan eh, step by step by step. Oo nga, Ate Early. Kasi ako, experience ko, meron yun sa kasumba ko. Kasumba namin. All Catholics. Siya lang ang Kristiyano, saka ako. Pag nag-aano na siya doon sa chat namin, para bang nakaka-overwhelm. Kaya pag hindi na binabasa, wala man lang nagla-like or walang reaction. Pati ako nga eh. Wow, it's not the right time, it's not the right place na isulat mo yon or whatever. Kasi wala talagang hindi nila na-appreciate you. Kaya nga. Lalo na talaga yung mga ibang yung non-believers. Ito na lang experience ko. Kasawa nga ako, hindi siya kapareho natin Christian, Catholic siya. Sagradong Catholic. Sa haba ng panahon na pinipray ko siya, hinahan ko pa. And then tumbuli, praise God. Kasi pinantuhan ko lang siya, binigyan ko siya dito sa 5 Gospel Grace, Christ, naiintindihan niya. Kung may tanong ka na malabo sa'yo, Related lang dito ka mo, ito talaga ginamit ko. Tapos dinala ko siya kay Raven. Halika, punta tayo kay Raven. Sige, Raven, ikaw na mag-umpisa. Pinaliwanag ni Raven sa kanya. Kuya, madali lang to. Sabi niya, madali lang maintindihan. Hindi kita pahihirapan. Pinaintindi na ang grace ay biyaya, na free gift, gano'n. Basta maganda yung pagpapaliwanag ni Raven. Pinaliwanag ko na sa kanya. And then, nagsisisi ka na ba sa iyong mga kasalanan? Alam mo na ba kung sino ganyan, ang tanong ni Raven sa kanya. Oo, sabi niya. Sige, kuya, lahat ng sasabihin ko sa'yo, susundin mo, sabi niya. So hanggang sa nagsisi siya, tinanggap niya si Jesus. Kasi, naku, noong ko pa yan, pinapatanggap pa natin na nagkaroon. Kasi dapat hindi kalat. Naka-stick ka lang dun sa gospel. Tapos yun, nung na-pray na siya ni Raven na tumanggap na ang pagsisi na ng kasalanan, at na siya, isa na siyang born again Christian, tawa ako ng tawa, salamat Diyos. Sabi ko, salamat din. Tapos pinag-pray ulit siya ni Raven. Ayun. So, simple lang talaga. Ngayon, dun sa kay Tito Roldan, okay naman si Tito Roldan dahil kasi kahit sa kadalasan nagkagawa niya yon, napapatanggap naman niya. Oo. Ang inaano lang natin dito, dahil tayo nag-start ng training, so dito lang tayo, and then kapag nasa labas na kayo, ano naman yan? Flexible. Hindi yan, hindi yan ganyan. Diskarte mo na. Hindi luwak. Diskarte tayong mo na. kami. Yes, flexible. Hindi tayo ganyan. Kayo mag-iisip kung paano Yes, kayo. oo. Pero sa training natin ngayon, let's follow muna. Para hindi tayo mawala. Kasi pagka hindi natin pinalo to, ba't pa na tayo nagtitraining? Di kanya-kanya lang pala tayo. Kasi ito yung nila, ito yung nakita ko naman, ako personally nakita ko siya, na kapag naging guide natin ito, pwede na tayong magganyan kapag nasa labas na tayo. Pero, huwag ka lang hihiwalay din sa itong gospel na mga points na to. Kasi nandiyan na lang. Huwag kang iisip ng iba. Kasi yung iba, tatanungin, kayo naman, wala naman kayong Virgin Mary eh. Tsaka na lang kita sasagutin dyan. Next time na lang. Ganon din kami. Kapag may tanong. Sabi ko, Pagka tinatanong ka, ikaw ba, may kilala ka na bang taong pumunta sa langit? Ay, kuya, sandali. Parang ganon. Or pwede rin naman sabihin mo,
Yun sa Biblia, kasi sabi doon, Tito Roldan, ano yung sabi doon, na paano natin malalaman, meron tayong eternal life? 1 John 5:13. Andyan, nakalagay dyan sa ating intro. Andyan, 1 John 5:13. Tignan niyo yung intro nyo. Nakalagay dyan, 1 John 5:13. Eh, meron ka na bang nakita ng tao na merong buhay na walang hanggan? Dahil naniniwala tayo sa Biblia, sabi sa Biblia, page 22, yung two diagnostic questions, page 22. So dahil sa naniniwala tayo sa Biblia, sabi dyan, anong sabi? The Bible says we can know for sure that we're going to heaven when we die. Ayan, dahil naniniwala It ako. says, these things I have written to you in order that you may know you have eternal life. Ayan. So hindi ako yung nagsabi nun. Sabi ng Biblia. Dahil nananampalataya tayo, sabi ng Panginoon, punta tayo sa langit.